Isang nakakabinging sampal ang yumanig sa buong pagkatao ko. Umikot ang paningin ko kasabay ng pagtalsik ng ilang patak ng mainit na dugo mula sa pumutok kong labi. Namamanhid ang aking kanang pisngi, ngunit mas masakit ang paninikip ng aking dibdib, tila dinudurog ng isang matigas na bakal ang aking puso. Sa gitna ng maingay at masikip na karenderya ni Aling Nena, biglang tumigil ang ikot ng mundo. Ang mga tunog ng nagkakalansingang mga kutsara at tinidor, ang ugong ng mga dumadaang tricycle sa kalye, at ang tawanan ng mga kargador sa kabilang mesa, lahat iyon ay tila naglaho. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang matinis, nakakakilabot, at puno ng pandidiring boses ng aking biyenan. Mga patay gutom! Mga linta! Walang utang na loob! Nakatayo si Doña Carmen sa aking harapan. Ang kanyang mamahaling bestida na gawa sa pinong seda na sigurado kong katumbas ng isang taong suweldo ng isang ordinaryong manggagawa ay lalong nagpalitaw sa karukhaan ng lugar na ito. Ang mga diamanteng hikaw niya ay kumikinang sa ilalim ng pundidong bumbilya ng karenderya, tila nangiinsulto sa aming kawalan ng kakayahan. Nakataas ang kanyang kilay, nanlilisik ang mga mata na parang isang halimaw na handang lumamon ng buhay. Ang pango niyang ilong ay nakangiwi, tanda ng matinding pagkasuklam sa hangin na kanyang nilalanghap. Sa malamig at maruming sahig na semento kung saan nagkalat ang mga buto ng manok at mantika ay ang mga nilamukot na perang papel. Mga 20 pesos, 50, ilang sandaan mga perang inipon ko ng patago. Kasama ng mga perang iyon ay ang isang simpleng pulang bestida. Hindi ito mamahalin, walang sikat na tatak, ngunit pinag-ipunan ko ito ng ilang buwan, binibilang ang bawat barya, para lang mairegalo sa ika-80 kaarawan ng aking pinakamamahal na ina. Ngayon, ang bestidang iyon ay natapakan na ng maruming sapatos ni Doña Carmen. Akalain mo nga naman, Mark, binalingan niya ang asawa ko na nakatayo lang sa likuran niya, tila isang rebultong walang pakialam sa nangyayari. Ang babaeng pinulot mo sa basurahan, ninanakawan ka na pala para buhayin ng mga hampas lupang kamag-anak niya. Binigyan na nga natin ng magandang buhay, binigyan ng bubong na masisilungan para hindi manggamoy estero, tapos ganito pa ang isusukli. Isang malaking kahihiyan sa pamilya natin, magnanakaw. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagsigawan sa pagmumukha niya na wala akong ninanakaw. 3 taon kaming kasal ni Mark. 3 taon, pero ni minsan ay hindi niya ako binigyan ng kahit isang kusing para sa sarili ko. Bawat sentimo ng perang nakakalat ngayon sa sahig ay galing sa sarili kong dugo, pawis at luha. Palihim akong tumatanggap ng labada mula sa mga kapitbahay habang tulog sila. Naglilinis ako ng bahay at nagkukuskos ng mga inidoro ng ibang tao kapag nasa klinika siya, makapag-ipon lang ako. Tinitiis ko ang matinding gutom, nilalakad ang malayo sa ilalim ng tirik na araw imbes na sumakay ng jeep, wag lang mabawasan ang inilalaan ko para sa kaarawan ng inay. Ngunit bago pa man makawala ang mga salitang iyon sa aking lalamunan, nakita ko ang aking inay. Ang babaeng nagpalaki sa akin ng mag-isa mula nang iwan kami ng mundo, ang babaeng isinakripisyo ang lahat ang sariling kaligayahan, kalusugan at kabataan para lang makatapos ako. Dahan-dahan siyang lumuhod sa maruming sahig. Nanginginig ang kanyang mga payat at kulubot na kamay na tadtad ng kalyo mula sa paglalabada, pilit na pinupulot ang mga nagkalat na pera at ang nadumihang pulang bestida. Senyora, maawa po kayo. Basag at nanginginig ang boses ng inay. Umaagos ang masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Humahalot sa dumi ng sahig na kanyang inilalapit sa kanyang mukha. Huwag niyo po siyang saktan. Ibinigay lang po ito ni Maria para sa kaarawan ko. Kung gusto niyo po, ibabalik ko na lang. Kukunin ko po lahat, isasauli ko po sa inyo ng buong buo. Huwag niyo lang pong ipahiya ang anak ko ng ganito. Nagmamakaawa po ako sa inyo, senyora. Ang makita ang inay na lumuluhod at nagmamakaawa sa harap ng mga taong ito, parang pinipiga ang buong pagkatao ko. Dinurog nito ang kahuli-hulihang hibla ng pag-asa at pag-ibig sa puso ko. Inay, tama na po, tumayo po kayo dyan. Pilit kong inabot ang nanginginig niyang balikat, ngunit mabilis na itinabig iyon ni Doña Carmen gamit ang kanyang mamahaling bag na gawa sa balat ng buwaya. Huwag niyo akong hawakan ng marurumi ninyong kamay. Nandidiri at matinis na sigaw ng biyanan ko,
Umatras pa ng bahagya na tila ba may nakakahawang sakit ang inay. Mga walang hiya! Ang kakapal ng mukha ninyong mag-ina! Magnanakaw na nga, nagpapaawa pa. Tingnan mo nga ang itsura ninyo, amoy lupa na nga kayo, nangangarap pa kayong magsuot ng maganda gamit ang pera ng anak ko. Tumingala ako, lumuluha, naghahanap ng kakampi, naghahanap ng tagapagtanggol. Tumingin ako kay Mark, ang lalaking sinumpaan ko sa harap ng altar ng Diyos. Ang matagumpay na doktor na iginagalang ng buong syudad, ang lalaking nangakong poprotektahan niya ako sa lahat ng panganib na aalagaan niya kami ng inay at ituturing na tunay na pamilya. Ngayon, sa harap ng lantarang pang-aabuso, pisikal at emosyonal na pananakit ng kanyang ina sa akin, nakatayo lamang siya roon. Nakapamulsa sa kanyang mamahaling slacks, walang emosyon ng mukha, walang panginginig ng panga, tila ba naiinip na siya sa isang walang kwentang palabas sa telebisyon. Mark. Nangangatog, halos pabulong na ang boses ko. Mark, sabihin mo sa kanya, alam mong hindi ako kumukuha ng pera sa iyo. Alam mong ni isang pisong duling, wala akong hiningi sa iyo mula nang ikasal tayo. Tumahimik ka, Maria! Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng pag-aalala para sa asawang duguan ng labi at nanginginig sa takot. Huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Nakakahiya ka. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dahil sa iskandalong ginagawa mo. Sabi ko na sa iyo, wag mong bibigyan ng dahilan si mama para magalit. Tingnan mo ang ginawa mo. Palagi ka nalang naghahanap ng gulo. Parang may isang mabigat na bato na ibinagsak sa ulo ko. Tumigil ang pagtibok ng puso ko ng ilang segundo. Hindi ang sampal ni Doña Carmen ang pumatay sa akin ngayon, kundi ang mga salita ng sarili kong asawa. Ang lalaking minahal ko ng higit sa aking sarili, ipinagkakanulo ako sa harap ng karamihan para lang protektahan ang mapagmataas niyang ina. Ang dumi-dumi ng lugar na ito, nasusuka ako sa amoy, maarteng tinakpan ni Doña Carmen ang kanyang ilong gamit ang isang panyong may burda. Tiningnan niya ng may labis na pandidiri ang mesang may nakahaing nilagang baka at pansit kanton, mga pagkaing binili ko mula sa kakarampot na sukli. Niluto ko pa ng 4:00 ng madaling araw para salubungin ng espesyal na araw ng inay. Sayang ang oras natin dito, Mark. Umalis na tayo. Baka dumikit pa sa akin ang amoy ng mga hampas lupang ito. At ikaw, babae, dinuro niya ako sa muka. Siguraduhin mong kapag umuwi ka sa bahay mamaya, nakalinis na ang buong paligid. May mga matataas na bisita kami mamayang gabi. Ayokong makita ang pagmumukha mo sa sala. Tinalikuran nila kami. Walang lingon-likod na naglakad palabas si Mark. Nauna pa sa kanyang ina. Walang kahit anong tulong na inalok, walang pakikiramay. Iniwan nila kami sa gitna ng karinderya, habang ang lahat ng tao ay nakatingin sa amin. Naririnig ko ang mga bulungan nila. Kawawa naman, grabe namang biyenan yan. Bakit ganun ang asawa niya? Bawat bulong ay mas lalong nagpapabaon sa akin sa lupa. Nang marinig ko ang pag-andar ng makina ng kanilang mamahaling sasakyan at tuluyan na itong lumayo, doon na ako tuluyang napahagulgol. Lumuhod ako sa maruming sahig at hinakap ang inay ng napakahigpit. Naramdaman ko ang panginginig ng buong katawan niya, ang bawat hikbi niya na tumatago sa pinakailaliman ng aking kaluluwa. Anak, patawarin mo ako. Umiiyak na bulong ng inay. Ang mga luha niya ay pumapatak sa aking balikat. Dahil sa akin, nagkakaganito ka. Dahil sa akin, sinasaktan ka nila. Pinapahiya ka nila nang dahil sa pagiging mahirap natin. Umalis ka na lang, Maria. Iwan mo na ako. Ayokong makita kang nagdurusa ng ganito ng dahil lang sa akin. Hindi, inay. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hinaplos ko ang likod niya, sinusubukang pigilan ng sarili kong pag-iyak, ngunit nabigo ako. Ako po ang dapat humingi ng tawad. Ako po ang nagdala sa inyo sa ganitong kahihiyan. Ako ang pumili sa taong sumira sa atin. Inalalayan ko siyang tumayo. Maingat kong pinunasan ng mga luha sa kanyang mga mata at saka ko pinunasan ng sarili kong dugo gamit ang likod ng aking palad. Tiningnan ko ang malamig na sabaw ng nilaga. Tiningnan ko ang mga taong nakayuko, pilit na hindi tumingin sa amin. Sa sandaling iyon, habang nararamdaman ko ang lamig ng hangin, isang malalim at nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa aking isipan.
Nawala ang sakit ng sampal. Nawala ang hiyang naramdaman ko kanina. Nawala ang awa sa sarili. Ang natira na lamang ay isang purong matinding apoy na dahan-dahang sumusunog sa lahat ng pagmamahal, pasensya, at pag-unawa na inilaan ko kay Mark sa loob ng 3 taon. Namatay si Maria, ang martir na asawa, ngayong araw na ito. Ang tanga-tanga mo, Maria, naisip ko. Nagpaalipin ka, nagpakababa ka, hinayaan mong tapakan ang pagkatao mo at ng ina mo dahil inakala mong balang araw lalambot din ang mga puso nila. Dahil inakala mong ang tunay na pag-ibig ay kayang baguhin ang kahit na sinong tao. Pero nagkamali ako. Ang mga tulad nila ay walang pusong marunong umunawa. Ang tanging naiintindihan nila ay kapangyarihan at pera. Pera na naging dahilan ng kanilang walang hanggang kayabangan at pagiging malupit sa kapwa. Inayos ko ang mga nagkalat na pera sa mesa, isinilit sa isang lumang plastik. Kinuha ko ang nadumihang pulang bestida at maingat na itinupi iyon, kahit puno na ito ng alikabok at mantika. Umuwi na po tayo, inay, mahinang sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, isang kalmadong nagbabadya ng isang malakas at walang awang bagyo. Maria, paano ang asawa mo? Paano ang biyenan mo? Baka saktan ka nila kapag umuwi ka. Nag-aalalang tanong ng inay, hawak ng mahigpit ang aking braso. Dito ka na lang muna sa bahay, anak. Huwag ka munang bumalik doon. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Huwag po kayong mag-alala, inay. Hindi na po iyon mangyayari. Hindi na nila ako masasaktan pa. Habang naglalakad kami pauwi sa munting eskinita kung saan nakatira ang inay, hinawakan ko ang lumang cellphone sa loob ng aking bulsa. Ramdam ko ang malamig na casing nito sa aking nanginginig na mga daliri. Wala silang alam. Wala silang kaide-ideya kung sino talaga ang babaeng tinawag nilang patay gutom at hampas lupa. Hindi nila alam na ang 15 palapag na gusaling kinalalagyan ng sikat na doktor. Mark's Aesthetic Clinic sa gitna ng BGC, ang mismong gusaling pinagkukunan nila ng yaman, dangal at kayabangan ay legal na nakapangalan sa akin. Ako, si Maria, ang kaisa-isang tagapagmana ng pumanaw kong ama, si Don Roberto, isang lihim na bilyonaryo na nagpa siyang mamuhay ng simple sa probinsya bago pumanaw. 3 taon ko tong itinago, gusto kong maranasan ang totoong pag-ibig na walang halong interes. Kaya pumayag akong mamuhay bilang isang simpleng babae nang makilala ko si Mark. Ngunit ngayon, tapos na ang pagpapanggap. Pagka-uwi namin, nang makatulog na ang inay dahil sa sobrang pagod at stress, lumabas ako sa maliit na balkonahe ng kanyang inuupahang kwarto. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa namamanhid ko pang pisngi. Idinayal ko ang numero ni Attorney Reyes, ang pinagkakatiwalaang abogado at tagapamahala ng yaman ng aking ama. Makalipas ang 3 pagring, sinagot niya ito. Hello, Attorney, bungad ko. Ang boses ko ay puno ng determinasyon na matagal nang natutulog. Senyorita Maria? Kayo po ba yan? Salamat sa Diyos at tumawag kayo. 3 taon po kaming naghintay ng tawag nyo. Handa na po ba kayong bumalik at kunin ang inyong nararapat na posisyon? Huminga ako ng malalim. Ang imahe ng nakaluhod kong ina ay muling nag-flash sa aking isipan. Kasunod ang mukha ni Mark na puno ng pandidiri. Opo, attorney, gusto kong ihanda ninyo ang lahat ng papeles bukas na bukas din at may ipapagawa pa akong isa pang napakahalagang bagay sa inyo. Ano po iyon, senyorita? Nakahanda po ang buong tanggapan para sa inyo. Tumingala ako sa madilim na kalangitan. Gusto kong alamin ninyo ang bawat galaw ng asawa kong si Mark, bawat sentimong pumapasok at lumalabas sa klinika niya, at higit sa lahat, gusto kong malaman kung sino ang babaeng kasama niya gabi-gabi sa loob ng klinikang iyon kapag sinasabi niyang nag-overtime siya. Masusunod po, ibinaba ko ang telepono. Nakakuyom ang aking mga kamao. Ang sampal na natanggap ko ngayon ay susuklian ko ng isang lindol na gigiba sa buong mundo nila. Ngunit pagtalikod ko upang pumasok muli sa loob ng bahay, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko iyon at halos tumigil ang paghinga ko. Isang litrato ni Mark, walang suot na pang-itaas, nakahiga sa isang pamilyar na kama ng isang mamahaling hotel at may nakayakap na isang pamilyar na babae sa kanya.
At sa ilalim ng litrato ay may maikling mensahe. Kung akala mo ay kilala mo ang asawa mo, nagkakamali ka. Pero mas malaking tanong, alam mo ba kung anong plano nila sa nanay mo bukas ng gabi? Nakatingin lamang ako sa maliwanag na screen ng aking lumang cellphone, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang pilit na pinoproseso ng aking utak ang nakikita ng aking mga mata. Ang pamilyar na mukha ng aking asawa, mahimbing na natutulog na walang saplot pang itaas, habang mahigpit na nakayakap sa kanya ang isang babaeng pamilyar din sa aking paningin, si Elena, ang punong nurse sa klinika ni Mark. Ang babaeng palaging ngumingiti sa akin, palaging bumabati ng may malambing na tinig tuwing naghahatid ako ng pananghalian ng asawa ko. Ang babaeng tinuring kong kaibigan at pinagkatiwalaan ko sa mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa mundong ginagalawan ng asawa ko. Ang bawat detalye sa larawan ay parang mga patalim na paulit-ulit na itinarak sa aking dibdib. Ang puting kumot ng mamahaling hotel, ang nakapatong na braso ni Elena sa hubad na dibdib ng lalaking nangako sa akin ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Pinasa kong muli ang mensaheng kalakip ng larawan. Walang pag-aalinlangan, sinadya itong ipadala sa akin upang durugin ako. Ngunit ang mas nagpakaba sa akin ay ang huling linya kung anong plano nila sa aking ina bukas ng gabi. Nanginginig ang aking mga kamay na ibinaba ang telepono. Ang luha na kanina pa naubos sa karenderya ay muling nagbadyang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan ko. Napalitan ng nakakapasong galit ang matinding kirot sa aking puso. Ang mga gabing sinasabi niyang nag-overtime siya sa klinika, ang mga madaling araw na umuuwi siyang amoy alak at may bahagyang amoy ng matapang na pabango na pilit niyang pinapaliwanag na galing sa mga pasyente, lahat ng iyon ay malinaw na ngayon. Ginawa nila akong isang malaking tanga. Pinagtawanan nila ang aking katapatan at pagiging sunod-sunuran. Tumingin ako sa higaan kung saan mahimbing na natutulog ang aking inay. Bakas pa rin sa kanyang kulubot na mukha ang pagod at ang bakas ng luhang natuyo mula sa matinding kahihiyang sinapit namin kanina. Sila ang dahilan kung bakit nagdurusa ang ina ko. Sila ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay wala akong kwentang anak. At ngayon, may binabalak pa silang masama laban sa nag-iisa kong pamilya. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking baga ng malamig na hangin ng gabi. Hindi ako pwedeng magmukmok dito. Hindi ako pwedeng magtago na parang isang duwag habang sila ay nagpapakasaya at nagpaplano ng kasamaan. Ang utos ng aking biyenan ay umuwi ako upang maglinis dahil may mga matataas na bisita silang darating mamayang gabi. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit mariin niyang sinabi na ayaw niyang makita ang pagmumukha ko sa sala. Ang bisitang pandarangalan nila ay walang iba kundi ang kabit ng kanyang anak. Dahan-dahan akong tumayo, maingat na inayos ang kumot ng aking ina at nag-iwan ng isang maikling liham sa ibabaw ng maliit na mesa. Ipinaalam ko lamang na kailangan kong bumalik saglit sa bahay upang kumuha ng ilang gamit at huwag siyang mag-alala. Isinuot ko muli ang aking lumang jacket at lumabas ng bahay. Buo ang loob at tahimik ang isipan. Wala nang luhang papatak para kay Mark. Wala na ang Maria na marunong magtiis. Ang biyahe pabalik sa malaking mansyon sa Makati ay tila napakahaba. Nakatingin lamang ako sa labas ng bintana ng jeep. Pinagmamasdan ang mga nagdaraang ilaw ng syudad. Sa loob ng 3 taon, ang mansyong iyon ang naging kulungan ko. Isang malaking hawla na gawa sa ginto kung saan ako ay itinuring na hindi isang asawa, kundi isang walang bayad na katulong. Nang marating ko ang malaking tarangkahan, hindi ko naramdaman ang pamilyar na takot o kaba na madalas kong maramdaman tuwing haharapin ko ang aking biyenan. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa aking buong pagkatao. Pumasok ako sa loob, tahimik ang buong bahay, wala pa sila, agad akong kumilos. Kinuha ko ang lahat ng mga panlinis, nagpanggap na nagwawalis at nagpupunas ng mga muebles, ngunit ang totoo ay pinag-aaralan ko ang bawat sulok ng malawak na sala. Mayroon akong nakatagong voice recorder na binili ko noong nakaraang buwan para sana i-record ang mga habilin ng doktor para sa gamot ng inay. Inilabas ko ito mula sa aking bulsa, binuhay at maingat na idinikit sa ilalim ng pinakamalaki at pinakamahal na sofa na madalas upuan ni Doña Carmen.
Matapos iyon, nagtungo ako sa maliit at madilim na bodega sa likod ng kusina, ang kwartong madalas kong tulugan tuwing pinapalayas ako ni Mark sa aming kwarto. Mula rito, maririnig ko ang lahat ng pag-uusapan nila sa dining area nang hindi nila ako nakikita. Lumipas ang 1 oras at narinig ko ang pagbukas ng malaking pinto, ang matinis na tawanan ni Doña Carmen at ang malalim na boses ni Mark ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, ngunit may isa pang boses na sumunod. Isang malandi at pabebe na tawa na nagpatayo sa mga balahibo ko sa batok. Napakaganda talaga ng bahay ninyo, tita. Parang palasyo, malambing na sabi ni Elena. Naku, mas gaganda pa to kapag ikaw na ang nakatira rito, Hija. Masayang tugon ni Doña Carmen. Hindi tulad ng babaeng pinulot lang ni Mark sa kangkungan. Nag-aamoy palengke tuloy ang bahay ko. Mabuti na lang at pinalayas ko na kanina. Nasusuka talaga ako kapag nakikita ko ang pagmumukha ng mag-inang iyon. Nakakuyom ang aking mga kamao habang nakikinig sa dilim ng bodega. Ang bilis ng tibok ng puso ko, halos gusto nang kumawala sa aking dibdib sa tindi ng puot. Salamat talaga, tita. At ikaw naman, babe, narinig ko ang maharot na pagtawa ni Elena. Malamang ay nakayakap ito kay Mark. Kailan mo ba tatapusin ang kasal ninyo? Sabi mo sa akin, matagal mo na siyang gustong hiwalayan. Naghihintay na ako. Kumalma ka lang, mahal. Sagot ni Mark, ang boses niya ay puno ng pagyayabang. Hindi naman pwedeng basta-basta ko na lang siyang palayasin nang walang nakukuha. Alam mo namang gipit ang klinika ngayon. Marami akong utang sa suppliers at kailangan nating iparenovate ang VIP wing para makahatak ng mas maraming mayamang pasyente. Kaya nga plinano na natin ang gagawin bukas, di ba? Sabat ni Doña Carmen. Ang sabi ng investigador na binayaran ko, may nakapangalan na maliit na lupain sa probinsya ang nanay ni Maria. Namana pa yata sa mga ninuno nila. Maliit lang, pero kapag naibenta sa mga developer ngayon, aabot din iyon ng 10 milyon. Sapat na para mabayaran ang utang mo sa sugal, Mark, at maayos ang klinika. Nanlamig ang buong katawan ko. Lupa ng inay, ang kaisa-isang natitirang alaala ng aking lolo't lola na pilit iniingatan ng aking ina kahit nagipit kami. Iyon ang pinaplano nilang kunin. Pero tita, paano nyo naman mapapapirma ang matanda? Mukhang hindi ibibigay iyon ng basta-basta, nag-aalalang tanong ni Elena. Narinig ko ang nakakakilabot na pagtawa ni Mark. Diyan papasok si Maria. Napakatanga ng asawa kong iyon. Gagawa tayo ng peking dokumento. Sasabihin natin na idedemanda natin ang nanay niya ng pagnanakaw dahil sa nangyari kanina at ipapakulong natin siya kung hindi niya isasangla ang lupa sa atin. Pababasa natin kay Maria ang peking reklamo. Tiyak na luluhod iyon at magmamakaawa na wag ikulong ang nanay niya. Siya mismo ang pipilit sa matanda na pumirma. Pag nakuha na natin ang pera, saka ko siya hihiwalayan at itatapon pabalik sa basurahan kung saan siya nababagay. Napatakip ako sa aking bibig upang pigilan ng isang hikbi ng matinding galit. Mga demonyo! Hindi lamang sila sakim sa pera, handa rin silang manira ng buhay at manlinlang ng inosenteng tao para sa kanilang sariling kapakanan. Ang lalaking pinagsilbihan ko, ang lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng meron ako, ay nagbabalak na ipakulong ang ina ko gamit ang isang kasinungalingan. Habang nagtatawanan sila at nagbubukas ng mamahaling alak, dahan-dahan akong lumabas mula sa bodega. Kung kailangan nila ng pera dahil gipit ang klinika at may utang sa sugal si Mark, ibig sabihin ay may tinatago siyang mga dokumento na nagpapatunay ng kanyang pagkabangkarote. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng hawak laban sa kanila bago ko pasabugin ang mundo nila. Gumapang ako ng tahimik patungo sa pasilyo papunta sa opisina ni Mark sa ground floor. Madilim doon. Alam kong may malaking safety vault siya sa likod ng painting ng isang kabayo. Dati, noong mga unang buwan ng aming kasal nang akala ko ay may tiwala pa siya sa akin, nakita ko siyang binubuksan iyon. Ang password ay kaarawan ng kanyang ina, ngunit malamang ay pinalitan na niya iyon ngayon. Nang marating ko ang opisina, maingat kong isinara ang pinto ng walang tunog. Binuksan ko ang maliit kong flashlight. Tinanggal ko ang painting at bumulaga sa akin ang malamig na bakal ng vault. Nag-isip ako kung nabaliw siya kay Elena. Baka sakaling. Sinubukan ko ang kaarawan ni Elena na nakita ko minsan sa isang form sa klinika. Mali.
Sinubukan ko ang anibersaryo nilang dalawa base sa hinala ko. Mali pa rin. Huminga ako ng malalim. Sinubukan ko ang mismong petsa ng pagkakapasa niya sa board exam, ang araw na pinakamahalaga sa kanyang kayabangan. Tumunog ng mahina ang vault at bumukas ito. Tumambad sa akin ang mga tumpok ng pera, ngunit hindi iyon ang pinansin ko. Hinila ko ang isang itim na folder at isang maliit na USB flash drive. Binuklat ko ang folder sa ilalim ng dim na liwanag ng flashlight. Ito ang tunay na libro ng kwenta ng klinika. Mga pekeng resibo, mga pasyenteng pinagbayad ng sobra, at mga listahan ng utang ni Mark sa mga kilalang nagpapautang sa kasino. Ngunit may isang maliit na kahon sa pinakasulok ng vault na nakapukaw ng atensyon ko. Kinuha ko iyon at binuksan. Laking gulat ko nang makita ko ang maraming maliliit na bote ng gamot, mga sikat na pampatulog at sedatives na mahigpit na ipinagbabawal kung walang sapat na reseta. Mga gamot na ginagamit para sa matinding operasyon ngunit madalas na inaabuso. At sa tabi nito, may mga ginamit ng hiringgilya. Gumagamit si Mark ng ilegal na gamot. Ito ang sikretong sisira sa kanyang lisensya at buong pagkatao. Nagmamadali kong kinuha ang aking cellphone upang kunan ng malinaw na litrato ang bawat pahina ng manipis na folder at ang kahon ng mga ilegal na gamot. Nanginginig ang mga kamay ko sa pinaghalong kaba at pananabik. Hawak ko na ang alas. Hawak ko na ang alas na dudurog sa kayabangan nila. Ibinalik ko ang mga gamit sa loob ng vault, eksakto sa kung paano ko ito nakita. Isasara ko na sana ang makapal na pinto ng bakal nang biglang tumigil ang musika sa sala, nawala ang mga tawanan. Isang mabigat na yabag ng sapatos ang narinig kong naglalakad palapit sa pasilyo. Palapit ng palapit sa opisinang kinaroroonan ko. Pinatay ko agad ang flashlight. Pilit kong isinara ang vault ngunit nagkaroon ito ng mahinang lagitik. Bumukas ang pinto ng opisina. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok at sa gitna nito ay ang anino ng isang matangkad na lalaki. Sinong nandyan? Malamig at nagdududang tanong ni Mark. Ang pamilyar na tinig niya na puno ng banta ay umalingaw-ngaw sa madilim na kwarto. Parang yelong gumapang sa aking gulugod ang kaba. Nakulong ako at wala akong matatakbuhan. Napatigil ang pag-ikot ng aking mundo. Parang isang bloke ng yelo ang mabilis na gumapang mula sa aking mga paa papunta sa aking gulugod. Sa isang iglap, ang aking instinct na mabuhay at protektahan ang aking sarili ang umiral. Bago pa man tuluyang mabuksan ang pinto at sumabog ang liwanag mula sa pasilyo, mabilis at walang anumang ingay na isiniksik ko ang aking sarili sa pinakamasikip na bahagi sa ilalim ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Binaluktot ko ang aking mga tuhod at yinakap ang aking mga binti. Pilit na ginagawang maliit ang aking katawan habang ang puso ko ay nagwawala sa matinding kaba. Bumukas na ang tuluyan ng pinto. Pumasok ang liwanag at kasunod nito ay ang mabibigat na hakbang ng sapatos ni Mark. Amoy na amoy ko ang pinaghalong matapang na alak at ang pamilyar na pabango na madalas niyang gamitin tuwing umaalis siya ng bahay, ang pabangong inakala kong ginagamit niya para maging presentable sa kanyang mga pasyente. Iyon pala ay para sa babaeng kasiping niya ngayon. Sinong nandyan? Muling tanong ni Mark. Ang boses ay may halong inis at pagdududa. Narinig ko ang pag-click ng switch at biglang nagliwanag ang buong opisina. Napapikit ako ng mariin na nanalangin na sana ay hindi niya maisipang sumilip sa ilalim ng mesa. Takot na takot ako. Hindi para sa aking sarili kundi para sa mga ebidensyang nakatago ngayon sa aking cellphone. Kung mahuhuli niya ako, siguradong kukunin niya ito at mawawala ang nag-iisa kong alas laban sa kanila. Babe, ano ba iyan? Baka naman pusa lang ng kapitbahay o daga. Malambing at nakalalasing na boses ni Elena ang sumunod na pumasok sa kwarto. Narinig ko ang pagkaluskos ng kanyang mga takong sa sahig. Wala namang tao rito. Halika na sa itaas, naghihintay na ang malamig na kwarto natin. Nakita ko ang mga dulo ng sapatos ni Mark, ilang pulgada na lamang ang layo sa aking mukha. Halos hindi ako humihinga, pinigilan ko ang panginginig ng aking mga balikat. Nakabukas ang pinto pagdaan ko. Sigurado akong isinara ko ito bago tayo umalis kanina, seryosong sagot ni Mark. Narinig ko ang paglangit-ngit ng sahig habang naglalakad siya palapit sa vault. At gusto kong siguraduhin na ligtas ang mga gamit ko rito. Lalo na nagpapagala-gala pa sa paligid ang patay gutom kong asawa.
Parang may sumaksak sa dibdib ko nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa sarili niyang bibig ng harapan kahit hindi niya alam na nandito ako. Wala na talagang natitirang respeto. Narinig ko ang pagtunog ng vault. Binuksan niya ito. Saglit na namayani ang katahimikan bago siya nagsalita. Nandito pa naman lahat. Narinig ko ang pagbukas niya ng isang maliit na kahon at ang pamilyar na lagitik ng mga maliliit na bote ng gamot. Kumuha siya ng isa. Kailangan mo na naman ba niyan, Mark? May bahagyang pag-aalala sa boses ni Elena. Sabi mo titigil ka na. Kapag nalaman ng medical board iyan, tanggal ang lisensya mo. Baka makasuhan pa tayo. Huwag kang mag-alala, Elena. Kontrolado ko ito. Pampakalma lang ito dahil sa stress na ibinibigay ng walang kwentang asawa ko at ng nanay niyang pabigat, malamig na tugon ni Mark. Bukas na bukas din, pag nakuha na natin ang pera mula sa isasanglang lupa ng matanda, hihiwalayan ko na si Maria. Ipapatapon ko sila sa lugar kung saan hindi na sila makakabalik para guluhin tayo. Nilingon ni Mark si Elena at mula sa siwang sa ilalim ng mesa, nakita ko ang pagbaba ng bestida ng babae at ang paglapat ng kanilang mga labi. Sa mismong opisinang ito, sa bahay na pinaghirapan kong linisin at alagaan, ginagawa nila ang kalapastanganang ito. Dati, baka gumuho na ang mundo ko at napahagulgol na ako. Ngunit ngayon, ang bawat halik na naririnig ko, ang bawat maharot na tawa nila, ay parang nagiging matigas na bato na nagpapatibay sa pader ng aking galit. Wala akong maramdamang selos. Ang tanging nararamdaman ko ay matinding pandidiri. Sige na, tara na sa itaas! Yaya ni Mark matapos isara at ilak ng maigi ang vault. Pinatay niya ang ilaw at unti-unting lumayo ang kanilang mga hakbang hanggang sa tuluyan ng sumara ang pinto ng opisina. Nanatili akong nakatago sa ilalim ng mesa ng halos kalahating oras. Sinisigurado na tuluyan na silang nakapasok sa kanilang kwarto at nakatulog. Nang maramdaman kong ligtas na, dahan-dahan akong gumapang palabas. Naninigas ang aking mga binti at nanlalamig ang buong katawan ko dahil sa pawis. Hawak ko ng mahigpit ang aking cellphone sa aking dibdib. Buhay ako at dala ko ang sandatang tatapos sa kanila. Maingat akong lumabas ng mansyon. Nang maramdaman ko ang malamig na hangin ng madaling araw pagkalabas ko ng malaking tarangkahan, napahinga ako ng maluwag. Ang simoy ng hangin ay tila nagpapahiwatig ng kalayaan. Hindi na ako babalik sa impyernong ito bilang isang alipin. Sa susunod na tumuntong ako sa lupang ito, ako na ang magdidikta ng batas. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nakatayo na ako sa harap ng isang nagtataasang gusali sa Makati, ang opisina ni Attorney Reyes. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na pantalon at puting blouse na matagal ko nang hindi na isusuot. Inayos ko ang aking buhok at pinunasan ng mga natitirang bakas ng pagkapagod sa aking mukha. Ang pumutok kong labi ay may maliit na sugat pa rin, isang paalala ng sampal na gumising sa akin sa katotohanan. Pagpasok ko sa malawak at napakagarang lobby ng law firm, agad akong sinalubong ng mga gwardya na may pagtataka sa kanilang mga mata dahil sa simple kong pananamit. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, lumabas mula sa elevator ang isang matandang lalaki na nakasuit. Si Attorney Reyes. Ang mga mata niyang may salamin ay kumislap nang makita ako. Agad siyang lumapit at nagbigay ng isang malalim na pagyuko, isang galang na ibinibigay lamang sa pinakamataas na opisyal. Welcome back, Senyorita Maria. Kanina pa po namin kayo hinihintay. Napatitig ang mga gwardya at receptionist. Hindi nila makapaniwalang ang babaeng mukhang ordinaryong empleyado ay tinatawag na senyorita ng may-ari ng pinakasikat na law firm sa syudad. Ngumiti ako ng bahagya at sumunod sa kanya paakyat sa pinakamataas na palapag. Pagpasok namin sa kanyang pribadong opisina, tumambad sa akin ang isang malaking lamesa na puno ng mga makakapal na dokumento. Ito na po ang lahat ng papeles na nagpapatunay na kayo ang nag-iisang tagapagmana ni Don Roberto. Ang inyong mga bank accounts na nakapangalan sa inyo, ang mga titulo ng lupa at mga gusali sa buong Metro Manila, kabilang na ang 15 palapag na gusali sa BGC kung saan umuupa ang asawa ninyong si Mark, formal na paliwanag ni Attorney Reyes, habang inilalatag ang mga papeles sa harap ko. Kailangan lamang po ang inyong pirma upang formal na mabalik sa inyo ang buong kontrol ng inyong yaman na naka-freeze sa loob ng 3 taon.
Tinitigan ko ang ginintuang ballpen sa ibabaw ng lamesa. Ang bigat ng bawat sandali ay nararamdaman ko. Sa pagpirma kong ito, magbabago ang lahat. Mamamatay na ng tuluyan ng mahirap, ape at sunod-sunurang si Maria. Ipinikit ko ang aking mga mata, inalala ang lumuluhod kong ina, ang pangiinsulto ni Doña Carmen, ang paglapastangan ni Mark at Elena. Kinuha ko ang ballpen at idiniin iyon sa papel. Pumirma ako. Bawat letra ay may diin, may galit, at may paninindigan. Tapos na, attorney. Malamig kong sabi matapos mapirmahan ang huling pahina. Ngayon, gusto kong gawin ninyo ang unang hakbang. May hawak akong mga litrato ng iligal na droga at dobling libro ng kwenta mula sa vault ni Mark. Gusto kong ipadala ninyo ito agad sa NBI at sa medical board. Gusto kong maghanda kayo ng notice of eviction. 3 buwan na siyang hindi nagbabayad ng upa sa gusali ko dahil sa pagka-adik at utang sa sugal. Gusto ko siyang palayasin, ngayon din. Bakas ang matinding pagkamangha sa mukha ni Attorney Reyes. Ngumiti siya at tumango ng may labis na paggalang. Napakatalino ng inyong hakbang, senyorita. Gagawin ko po ito agad. Pagsapit ng tanghali, babagsak ang buong mundo ng inyong asawa. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malaking tinik sa dibdib. Nakangiti akong tumayo, handa nang umuwi sa inay upang ibalita na tapos na ang aming paghihirap. Ipapalipat ko na siya sa pinakamagandang condo unit ko at bibilhan ng lahat ng gusto niya. Aayusin ko ang buhay namin. Ngunit bago pa ako makahakbang palabas ng opisina, biglang nag-ring ang aking lumang cellphone. Ang pangalan ni Aling Rosa, ang aming matalik na kapitbahay, ang lumabas sa screen. Agad ko itong sinagot. Hello, Aling Rosa, papauwi na po ako. Maria! Diyos ko, Maria, umuwi ka agad. Halos sumigaw si Aling Rosa sa kabilang linya, umiiyak at halatang balisang-balisa. Napakunot ang noo ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit po? Ano pong nangyari? Ang inay ko po? Maria! Ang inay mo! May mga pumasok na malalaking lalaki rito sa bahay ninyo. Sinira nila ang pinto. Kinaladkad nila ang inay mo habang nagmamakaawa. Isinakay nila sa isang itim na van. Wala kaming nagawa dahil may mga hawak silang baril. Maria, tulungan mo ang inay mo. Ibinaba ko ang telepono. Parang huminto ang hangin sa loob ng opisina. Ang tagumpay na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang nakapanlulumong takot at matinding galit na nagpabingi sa aking pandinig. Sino ang kumuha sa kanya? Sila Mark ba? Anong ginawa nila sa ina ko? Bumagsak ang lumang cellphone mula sa aking nanginginig na mga kamay. Lumikha ito ng isang mahinang kalabog pagtama sa makintab na marmol na sahig ng opisina, ngunit sa aking pandinig, parang isang malakas na bombang sumabog at sumira sa natitirang katinuan ng aking isip. Parang hinigop ang lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Nanlamig ang buong katawan ko at halos hindi ko maramdaman ang sarili kong mga paa. Senyorita Maria, ano pong nangyari? Namumutla po kayo. Mabilis na lumapit si Attorney Reyes, bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Pinulot niya ang aking telepono at inalalayan akong umupo sa malambot na silya. Ang inay, nanginginig ang aking boses, halos isang paos na bulong. Hindi ko mapigilan ng pag-agos ng luha. Kinuha nila ang inay ko. May mga armadong lalaki na nanloob sa bahay namin at sa pilitan siyang isinakay sa isang van. Attorney, kailangan ko siyang iligtas. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. Nagbago ang timpla ng mukha ni Attorney Reyes. Ang maamong tagapamahala kanina ay biglang naging isang seryoso at mabagsik na pinuno. Tumayo siya ng tuwid at inayos ang kanyang salamin. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa determinasyon. Huwag po kayong mag-alala, senyorita. Hindi natin hahayaang may manakit sa ina ninyo. 3 taon kayong nagtago sa anino, ngunit ngayon ipaparamdam natin sa kanila kung gaano kalawak at kabigat ang kapangyarihan ng pamilyang binangga nila. Mabilis siyang kumuha ng telepono at may tinawagan. Sa loob lamang ng ilang maiikling pangungusap, nagbigay siya ng mga utos na tila isang general sa gitna ng digmaan.
Ipinakilos niya ang buong private security team ng aking yumaong ama, mga taong tapat na naglingkod sa aming pamilya sa loob ng ilang dekada. Ginamit nila ang kanilang mga koneksyon sa pulisya at sa mga ahensya ng gobyerno upang mabilis na matrace ang plate number at ang huling lokasyon ng itim na van na inilarawan ni Aling Rosa. Habang naghihintay kami sa resulta, nakaupo lamang ako, nakakuyom ang mga kamao hanggang sa bumao ng aking mga kuko sa aking palad. Hindi ko alintana ang sakit. Mas masakit ang isiping baka sa mga sandaling ito ay sinasaktan nila ang aking ina. Ang inang walang ibang ginawa kundi ang magpakumbaba at magsakripisyo. Ang inang lumuhod at nagmakaawa sa maruming sahig ng karenderya kahapon para lang hindi ako mapahiya. Mga demonyo, wala silang konsensya. Ang lalaking sumumpa sa harap ng Diyos na aalagaan ako at ang aking pamilya ay siya palang magiging pinakamalupit kong berdugo. Isang doktor na pinag-aral upang magligtas ng buhay, ngunit ginagamit ang kanyang talino at impluensya upang mang-abuso ng mga taong walang laban. Makalipas ang 15 minuto, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na suit. Siya ang head of security ng aming pamilya. Nahanap na po namin sila, senyorita. Patungo ang van sa isang lumang rest house sa bandang Antipolo. Pagmamay-ari ito ng pamilya ni Doña Carmen, ngunit matagal na itong inabandona at hindi ginagamit, ulat niya ng may labis na paggalang. Antipolo, alam kong lugar na iyon. Dinala na ako roon ni Mark noong unang taon ng aming kasal. Hindi para magbakasyon, kundi para paglinisin ako ng buong bahay mag-isa dahil ayaw raw ng kanyang ina na gumastos para sa mga tagalinis. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng lugar na iyon. Ihanda ninyo ang mga sasakyan. Pupunta tayo roon ngayon din, matigas kong utos. Tumayo ako, wala nang bakas ng luha sa aking mga mata. Ang pag-iyak ay para sa mga taong walang magawa. Ngayon, may kakayahan na akong lumaban. Sa loob ng bulletproof na SUV, habang mabilis kaming binabagtas ang kalsada papuntang Antipolo, pinagmasdan ko ang madilim na kalangitan, nagbabadyang umulan. Tila nakikisimpatiya ang langit sa nagpupuyos kong damdamin. Kasunod namin ang 3 pang itim na sasakyan, nasakay ang mga piling tauhan ng aking ama. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang buhay na parang isang basahan. Inakala ko kasing ang tunay na pag-ibig ay kayang tiisin ng lahat. Ngunit ang pag-ibig na walang kaakibat na respeto ay hindi pag-ibig, isa itong pagpapatiwakal. Nang makarating kami sa liblib na bahagi ng Antipolo, iniutos ko sa mga tauhan namin na palibutan ang lumang rest house nang walang anumang ingay. Ayokong makatunog sila at baka gamitin pa nilang hostage ang aking ina. Gusto kong pumasok ng mag-isa. Gusto kong makita nila sa aking mga mata na ang babaeng inaapi nila ay hindi na ang dating Maria na nakilala nila. Dahan-dahan kong itinulak ang lumang kahoy na pinto sa likurang bahagi ng bahay. Pumasok ako sa madilim na pasilyo. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humaplos sa aking ilong. Mula sa malaking sala sa unahan, narinig ko ang pamilyar at nakakakilabot na boses. Pirmahan mo na ito, matandang hukluban. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Sigaw ni Doña Carmen. Narinig ko ang malakas na paghampas ng isang kamay sa lamesa. Parang awa niyo na po, senyora. Wala akong isasangla sa inyo. Ang kapirasong lupang iyon ang kaisa-isang alaalang naiwan ng asawa ko. Para kay Maria iyon. Hindi ko ibibigay sa inyo. Umiiyak na pakiusap ng aking inay. Ang kanyang boses ay nanghihina, puno ng takot ngunit may pilit na katapangan. Sumilip ako mula sa likod ng isang malaking haligi. Nakita ko ang aking ina, nakaupo sa isang lumang silya. Magulo ang kanyang buhok at may mapulang marka sa kanyang kanang pisngi. Sinampal nila siya. Kumulo ang dugo ko, parang gustong sumabog ng aking dibdib sa matinding puot. Sa harap niya ay nakatayo si Doña Carmen, hawak ang isang nakarolyong papel. Sa tabi naman niya ay si Mark, nakahalukip-kip at tila naiinip, habang may 2 malalaking lalaki na nagbabantay sa pinto ng sala. Tigas din talaga ng ulo mo, ano? Malamig na sabi ni Mark, lumapit sa aking ina at inilapit ang mukha rito. Gusto mo bang makulong dahil sa pagnanakaw ng anak mo sa klinika ko? Ito ang deal. Pirmahan mo itong deed of sale ng lupa mo sa probinsya at hindi ko itutuloy ang kaso laban kay Maria.
Kapag nagmatigas ka pa, sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan ng anak mong patay gutom. Hindi magnanakaw ang anak ko! Galit na sigaw ng inay, kahit nanginginig ang buong katawan. Kayo ang mga halimaw! Kayo ang sumisira sa buhay niya! Isang malakas na sampal muli ang dumapo sa pisngi ng aking ina. Sa pagkakataong ito, galing sa malapad na palad ni Mark. Napalingon ng inay sa tindi ng lakas nito at nakita ko ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang labi. Lapastangan! Sigaw ni Mark. Kumuha kayo ng inkpad! Ididiin natin ang hinalaki ng matandang ito sa kontrata kung ayaw niyang pumirma. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sapat na ang narinig at nakita ko. Humakbang ako palabas mula sa dilim. Ang mga takong ng aking sapatos ay lumikha ng isang malamig at matalim na tunog sa sahig na kahoy. Wag na wag mong hahawakan ng inay ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay tila kayang magpatigas ng tubig. Napalingon silang lahat sa aking direksyon. Halatang nabigla sina Mark at Doña Carmen nang makita ako. Nakatayo ako roon, suot ang aking puting blouse at itim na pantalon, walang bakas ng pagiging alipin, walang bakas ng takot. Maria? Nanlaki ang mga mata ni Mark bago napalitan ng isang mapang-asar na ngiti. Aba, at paano mo naman natunto ng lugar na ito? Anong ginagawa mo rito? Susundan mo ang nanay mo sa kulungan? Lumuluhod ka na ba para magmakaawa, ha, babae? Mataray na sabat ni Doña Carmen naglakad papalapit sa akin habang pinapaypaya ng sarili. Tamang-tama ang pagdating mo. Sabihan mo yung matigas ang ulong nanay mo na ibigay na sa amin ang lupa niya kung ayaw ninyong magdusa sa loob ng selda. Lumapit ako sa kanila. Bawat hakbang ay may dalang bigat ng 3 taong pagtitiis. Nang makalapit ako sa aking ina, maingat kong hinawakan ang kanyang balikat. Tumingala siya sa akin, umiiyak. Panay ang iling na tila sinasabing tumakbo na ako at iligtas ang sarili ko. Ngunit nginitian ko lamang siya ng tipid, isang ngiti na nangangakong matatapos na ang lahat ng ito. Hinarap ko si Mark, tinitigan ko siya sa mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may labis na pagmamahal, ngayon ay nagdudulot na lamang sa akin ng labis na pagkasuklam. Kahit isang butil ng lupa, wala kayong makukuha sa amin, Mark. Matigas kong sabi, at kung mayroon mang makukulong dahil sa pagnanakaw at pandaraya, hindi ako iyon, at lalong hindi ang ina ko. Tumawa ng malakas si Mark, isang tawang puno ng kayabangan at pag-iinsulto. Sinong tinatakot mo, Maria? Ako? Isang sikat at respetadong doktor? Sinong maniniwala sa isang basurahan na katulad mo? Hawak ko ang batas. Hawak ko ang pera. At ngayon, hawak ko kayong dalawa. Hindi kayo makakalabas ng buhay dito kung hindi nyo ibibigay ang gusto ko. Sumenya si Mark sa 2 malalaking lalaki na nakabantay sa pinto. Agad silang naglakad palapit sa akin, may hawak na makakapal na tali. Gusto kong ipakita ninyo sa asawa ko kung ano ang nangyayari sa mga taong hindi sumusunod sa mga utos ko, nakangising utos ni Mark. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Nakatitig lamang ako kay Mark habang lumalapit ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man sila makahawak sa aking braso, biglang tumunog ng napakalakas ang cellphone sa bulsa ni Mark. Ang ringtone nito ay umalingaw-ngaw sa buong sala, pansamantalang nagpatigil sa lahat. Nainis si Mark at kinuha ang telepono. Nang makita niya ang pangalan ng tumatawag, mabilis niya itong sinagot. Ano ba, Elena? Busy ako. May tinatapos lang kaming problema ng mama rito. Sigaw niya. Ngunit ang boses mula sa kabilang linya ay hindi ang pabebe at malanding tinig na narinig ko kagabi. Ito ay isang boses na puno ng matinding gulat, takot at pag-iyak na umaabot hanggang sa aming pandinig. Mark! Mark, tulungan mo ako! Humahagulgol si Elena sa kabilang linya. Nandito ang mga pulis! Pati ang mga opisyal mula sa medical board at NBI. Mark, pilit nilang binuksan ang vault mo. Nakuha nila lahat. Ang mga peking libro, ang mga resibo ng kasino. At Mark, nakita nila ang mga illegal na gamot. Pinapasara nila ang klinika ngayon din. Hinahanap ka nila, Mark. Makukulong tayo. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Mark. Ang kanyang mapagmataas na mukha kanina ay biglang namutla na parang isang bangkay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kalituhan at takot.
At habang nakatitig siya sa akin ng walang kurap, isang mahinang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala mo ba talaga? Akilala mo na kung sino ang asawa mo, Mark? Bago pa siya makasagot, isang nakakabinging ingay ng pagbasag ng salamin at malakas na pagbagsak ng mga pinto ang yumanig sa buong rest house. Ano ang mangyayari sa pamilyang pilit na sumira sa aking pagkatao ngayon na nasa akin na ang buong kapangyarihan? Kasabay ng aking mga huling salita, isang nakakabinging pagbasag ng makapal na salamin sa mga bintana at malakas na pagbagsak ng pangunahing pinto ng rest house ang yumanig sa buong paligid. Ang mga lumang kahoy na humaharang sa pintuan ay nagliparan na parang mga tuyong dahon na hinipan ng malakas na bagyo. Mula sa dilim ng labas, magkakasunod na pumasok ang mahigit 10 matipunong lalaki na pawang nakasuot ng itim na suit at may mga hawak na mahahabang baril. Sila ang elite private security team na matapat na naglilingkod sa aming pamilya sa loob ng ilang dekada. Ang kanilang pagpasok ay mabilis, kalkulado at walang sinasayang na galaw. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dalawang malalaking tauhan ni Mark na kanina ay akmang tatali sa akin ay nakadapa na sa malamig na sahig. Ang mga braso nila ay nakapulupot sa kanilang likuran habang mariing nakadiin ang mga tuhod ng aking mga tauhan sa kanilang mga gulugod. Wala silang nagawa, walang nakapalag. Ang kayabangan ng mga bayarang maton ni Mark ay naglaho na parang bula sa harap ng tunay at propesyonal na puwersa. Natahimik ang buong sala. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at mabibigat na paghinga ni na Mark at Doña Carmen. Nanigas sila sa kanilang kinatatayuan, tila mga estatwang binuhusan ng malamig na semento. Ang mga mata ng biyenan ko ay nanlalaki, pabalik-balik ang tingin sa mga armadong lalaki at sa akin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapaniwala sa eksenang nasasaksihan ng kanyang sariling mga mata. Mula sa likuran ng mga gwardya, dahan-dahang naglakad papasok si Attorney Reyes. Maayos ang kanyang pagkakasuot ng salamin at walang anumang bakas ng takot sa kanyang mukha. Pamilyar siya sa ganitong uri ng kapangyarihan. Huminto siya nang makarating sa aking gilid at sa harap ni na Mark at Doña Carmen, yumuko siya ng malalim bilang pagbibigay galang. Senyorita Maria, ang boses ni Attorney Reyes ay malinaw at dumadagundong sa tahimik na silid. Kontrolado na po namin ang buong paligid. Ligtas na po kayo at ang inyong ina. Ano po ang susunod ninyong ipag-uutos laban sa mga taong ito? Ang salitang senyorita na nagmula sa bibig ng isang kilala at iginagalang na abogado sa buong bansa ay tila isang malakas na kidlat na tumama sa mismong ulo ni Mark. Napatras siya ng isang hakbang. Ang panginig ng kanyang mga kamay na kanina ay nabitawan ng kanyang cellphone dahil sa tawag ni Elena ay umabot na ngayon sa kanyang buong katawan. Senyorita? Basag at nanginginig na tanong ni Mark. Pilit na hinahanap ang aking mga mata. Anong ibig sabihin nito, Maria? Sino ang mga taong ito? Bakit kanila tinatawag na senyorita? Isa ka lang labandera! Isa ka lang babaeng pinulot ko sa tabi-tabi. Hindi ko siya sinagot agad. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa aking ina na nakaupo pa rin sa silya tulala at humahagulgol sa pinaghalong takot at kalituhan. Maingat kong kinuha ang mga nanginginig niyang kamay at hinalikan iyon ng may buong pagmamahal. Inay, patawarin po ninyo ako. Malambing kong bulong habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Patawarin po ninyo ako kung kinailangan ninyong pagdaanan ng lahat ng ito. Ligtas na po tayo. Wala nang mananakit sa inyo. Hinding-hindi na po tayo babalik sa hirap. Maria! Anak! Anong nangyayari? Naguguluhang tanong ng inay. Nakatingin sa mga lalaking nakaitim na nakapaligid sa amin na tila isang pader ng bakal. Hinarap ko sina Mark at Doña Carmen. Ang tingin ko sa kanila ngayon ay hindi na katulad ng tingin ng isang asawang nagmamakaawa, kundi isang tingin ng isang hukom na handa nang magbaba ng hatol sa mga nagkasala. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang makapal na brown envelope at walang pag-aalinlangang itinapon iyon sa mukha ni Mark. Nagkalat ang mga papeles sa sahig. Mga dokumentong may mga selyo, mga titulo ng lupa at mga bank statements na may nakapaskil na napakaraming zero. Basahin mo, Mark, malamig kong utos.
Ang boses ko ay tila yelong tumutusok sa kanyang balat. Basahin mo kung kanino nakapangalan ang 15 palapag na gusali sa BGC. Ang mismong gusali kung saan nakatayo ang pinagmamalaki mong klinika. Ang mismong klinika na nagbabayad ng daan-daang libong upa bawat buwan sa isang account na pagmamay-ari ng isang babaeng tinawag ninyong patay gutom. Dahan-dahang lumuhod si Mark, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang pulutin niya ang isang titulo ng lupa. Binasa niya ang pangalan na nakaimprenta roon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng halos lumabas mula sa kanyang mukha. Binasa niya ang isa pa at ang isa pa. Bawat pahina ay nagpapatunay na ang babaeng inalipusta niya sa loob ng 3 taon ay nagmamay-ari ng yaman na hindi niya kailanman kikitain kahit mabuhay pa siya ng 10 beses. Don Roberto. Pabulong na basa ni Mark sa pangalan ng aking yumaong ama, ang bilyonaryong real estate magnate na bigla na lang nawala sa sirkulasyon. Ikaw ang anak niya? Ikaw ang nag-iisang tagapagmana? Imposible! Biglang sumigaw si Doña Carmen. Ang kanyang matinis na boses ay nagpataas ng balahibo sa aking batok, ngunit hindi na ako natatakot. Namumula ang kanyang buong mukha at ang mga ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok sa matinding pagtanggi. Mga peke ang mga iyan, isang malaking panlilinlang. Kilala ko ang pamilya ninyo. Nakatira kayo sa squatter. Nilalabhan ng nanay mo ang mga panty at brief ng mga kapitbahay ninyo. Paanong magiging bilyonaryo ang isang burak na katulad mo? Akmang susugod si Doña Carmen palapit sa akin, nakataas ang kanyang kamay upang muli akong sampalin. Ngunit bago pa man siya makalapit ng 3 hakbang, isang matangkad na gwardya ang mabilis na humarang at mahigpit na hinawakan ng kanyang braso. Napasigaw sa sakit ang aking biyena nang bahagyang pilipitin ang kanyang braso palikod, sapat lamang upang hindi siya makapanakit, ngunit ipinaparamdam ang walang katumbas na lakas. Bitiwan niyo ako, hindi niyo ba ako kilala? Ako si Doña Carmen. Mga hayop kayo, kakasuhan ko kayo ng trespassing at physical injuries. Nagwawala at sumisipa siya sa hangin, nawala na ang kanyang pino at mayamang anyo, pinalitan ng isang desperadang halimaw na na-corner. Trespassing? Mapakla akong tumawa. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, pinagmamasdan ng unti-unti niyang pagguho. Sa tingin niyo ba hindi ko alam ang mga ginagawa ninyo? Ang rest house na ito ay nakapangalan sa asawa ninyong pumanaw na may malaking utang sa buwis. Nabili na ito ng kumpanya ko 2 taon na ang nakakalipas. Nasa loob kayo ng sarili kong pagmamay-ari, Doña Carmen. Kayo ang trespassing dito. Halos matumba si Doña Carmen sa kanyang narinig. Napanganga siya, hindi makahanap ng salitang isasagot. Ang kayabangang ipinangalandakan niya kahapon sa karenderya ay tuluyan ng binasag ng katotohanan. Ibinaling ko ang aking paningin kay Mark. Nakaluhod pa rin siya sa sahig, nakatingin sa mga papeles na nakakalat sa kanyang harapan. Ang matagumpay na doktor, ang lalaking tinitingala sa lipunan. Ngayon, isa siyang kaawa-awang nilalang na nalunod sa sarili niyang kasakiman. 3 taon, Mark, nagsimula akong magsalita. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng aking mga lihim na pagluha. 3 taon kong itinago ang totoo kong pagkatao dahil gusto kong sundin ang huling habilin ng ama ko. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na ang pera ay nakakabulag ng tao. Gusto niyang makahanap ako ng lalaking magmamahal sa akin hindi dahil sa yaman ko, kundi dahil sa kung sino ako. Nang makilala kita, akala ko ikaw na ang lalaking iyon. Naniwala ako sa matatamis mong salita. Naniwala ako na kaya mong tanggapin ang kahirapan na ipinapakita ko. Tumulo ang isang luha mula sa aking mata, ngunit mabilis ko itong pinunasan. Pero pinatunayan mo sa akin na tama ang ama ko. Wala kang minahal kundi ang sarili mo at ang pera mo. Ginawa mo akong katulong. Ipinagkait mo sa akin ang respeto. At kagabi, narinig ko ang lahat. Nanigas ang leeg ni Mark nang marinig niya ang huling sinabi ko. Unti-unting umangat ang kanyang mukha, ang mga mata niya ay puno ng labis na panginginig. Narinig ko ang usapan ninyo ni Elena sa loob ng bahay. Narinig ko kung paano ninyo pinagplanuhang nakawin ang kapirasong lupa ng inay at ipakulong siya. Nakita ko ang mga doble mong libro. Nakita ko ang mga iligal na drogang ginagamit at itinatago mo sa vault mo.
At higit sa lahat, nakuha ko ang lahat ng iyon bago pa kayo magising kaninang umaga. Maria, nanginginig na umusad si Mark palapit sa akin, nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Pilit niyang inaabot ang dulo ng aking sapatos. Maria, mahal ko, asawa ko, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito, patawarin mo ako. Nabulag lang ako. Na-stress lang ako sa klinika kaya nagawa ko ang mga iyon. Ikaw lang ang mahal ko, Maria. Iiwan ko si Elena. Papatalsikin ko siya ngayon din. Balik na tayo sa dati. Ako ito, ang asawa mo. Napapikit ako sa labis na pandidiri. Ang marinig ang salitang mahal mula sa bibig na ilang oras lang ang nakakalipas ay tumawag sa akin na basurahan ay sapat na upang masikmura ako. Dahan-dahan kong inilayo ang aking paa mula sa kanyang pag-abot. Pinatay mo ang asawa mo noong iniwan mo siyang nakadapa at duguan sa sahig ng karenderya kahapon, Mark. Pinatay mo siya noong pinili mong protektahan ang kabig mo at ang ina mong mapagmataas. Mariin kong sabi. At bukod pa roon, humakbang paharap si Attorney Reyes, bit-bit ang isa pang folder dahil sa ebidensyang ibinigay ng inyong asawa. Napatunayan ng NBI at ng medical board ang inyong patong-patong na kaso. Kabilang na ang estafa, tax evasion at possession of illegal drugs. Wala na kayong klinika, Dr. Mark. Binawi na rin ang inyong lisensya sa pagkadoktor. Kayo ay isang pugante na ngayon. Isang nakakapanlumong hagulgol ang kumawala mula sa bibig ni Mark. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa sahig, pilit na pinagsisisihan ang lahat, ngunit alam kong hindi siya nagsisisi dahil nasaktan niya ako, nagsisisi siya dahil nahuli siya at nawala ang lahat sa kanya. Hindi ito maaari! Mga sinungaling kayo! Nagwawalang sigaw muli ni Doña Carmen, pilit na kumakawala sa hawak ng gwardya. May mga koneksyon ako! Kilala ko ang mayor! Kilala ko ang hepe ng kapulisan! Ipapakulong ko kayong lahat! Hinding-hindi ninyo kami mapapabagsak ng ganito lang! Sa mismong sandaling iyon, isang malakas at sunod-sunod na wangwang ng sirena ng pulisya ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng rest house. Ang mga asul at pulang ilaw ay mabilis na nag-flash sa mga basag na bintana, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa madilim at maalikabok na sala. Dumating na ang mga awtoridad, dumating na ang katapusan nila. Napangiti si Mark sa gitna ng kanyang pag-iyak, tila nabuhayan siya ng pag-asa. Dumating na ang mga pulis, Mama! Sila ang huhuli sa mga armadong lalaking ito! Maria, nagkamali ka ng binangga. Hindi mo alam kung gaano kalawak ang koneksyon ng mama sa mga pulis. Ngunit ang ngiti sa labi ni Mark ay unti-unting nabura nang marinig namin ang isang nakakabaliw at malademonyong pagtawa mula kay Doña Carmen. Hindi siya nakatingin sa mga pulis sa labas. Nakatingin siya ng direkta sa akin at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding kabaliwan. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon, nakawala ang kanyang kanang kamay mula sa pagkakahawak ng gwardya. Idinukot niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang mamahaling bag at mabilis na naglabas ng isang bagay na gawa sa malamig na bakal, isang maliit ngunit nakamamatay na baril. Wala siyang inaksayang oras. Hindi niya itinutok ang baril sa akin, kundi sa taong alam niyang pinakamahalaga sa buhay ko. Itinutok niya ito ng direkta sa ulo ng aking ina. Kung babagsak ang pamilya ko ngayon. Malamig, baliw, at nanginginig na bulong ni Doña Carmen habang unti-unting idinidiin ang kanyang daliri sa gatilyo. Isasama ko sa impyerno ang hampas lupang nanay mo. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng mga pulis mula sa labas, umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok ng baril sa loob ng masikip na sala. May isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa malamig na sahig. Tumigil ang tibok ng aking puso. Ang matalim at nakabibinging putok ng baril ay tila nagpaguho sa buong mundo ko. Sa isang iglap nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi ko marinig ang pagsigaw ng mga pulis, hindi ko marinig ang pagkalampag ng mga sapatos. Ang tanging nararamdaman ko lamang ay ang malamig na hangin na humampas sa aking mukha at ang masangsang na amoy ng pulbura na mabilis na kumalat sa loob ng masikip na sala. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang isang katawang dahan-dahang bumagsak sa maruming sahig na kahoy. Inay!
Isang malakas at punong-puno ng desperasyong tili ang kumawala mula sa aking lalamunan. Halos madapa ako sa pagtakbo palapit sa kinaroroonan ng aking ina. Nanginginig ang aking buong katawan, pinanghihinaan ng tuhod at ang paningin ko ay nanlalabo dahil sa nag-uunahang mga luha. Kung may mangyayaring masama sa kanya, hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Anong silbi ng lahat ng yaman at kapangyarihang ito kung ang nag-iisa kong pamilya ay mawawala sa akin? Ngunit paglapit ko, nakita ko ang aking ina na nakahiga sa sahig, nakapikit ng mariin at nanginginig ngunit walang kahit anong bahid ng dugo sa kanyang katawan. Nahimatay siya dahil sa matinding gulat at takot. Napahagulgol ako sa labis na ginhawa at mahigpit ko siyang niyakap. Buhay ang ina ko, ligtas siya. Nang iangat ko ang aking paningin, nakita ko kung sino ang tinamaan ng bala. Sa hindi kalayuan, nakadapa si Doña Carmen na mimilipit sa matinding sakit habang hawak ang kanyang kanang balikat na ngayon ay patuloy na binubukala ng masaganang dugo. Bago pa man niya tuluyang maikasa at maiputok ang hawak niyang baril patungo sa aking ina, isang alertong pulis mula sa pintuan ang mabilis na nakapagpaputok upang i-neutralize ang banta. Ang baril na hawak ng aking biyenan ay tumalsik sa kabilang sulok ng kwarto. Ang kanyang dating mapagmataas at perpektong anyo ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang mamahaling damit ay basang-basa ng sarili niyang dugo. Umiiyak siya at sumisigaw, hindi lamang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa katotohanang natalo siya. Ang babaeng ginamit ang pera at impluwensya upang tapakan ng mga mahihirap ay ngayon nakabulagta sa sahig na parang isang kaawa-awang nilalang. Mama! Mama! Umiiyak na gumapang si Mark palapit sa kanyang ina, ngunit bago pa man siya makalapit ay mahigpit na siyang hinawakan ng dalawang matipunong pulis. Pilit siyang inilayo at pilit na itinayo. Bitiwan ninyo ako! Ang nanay ko kailangan ng tulong! Nagwawalang sigaw ni Mark. Ang kanyang puting polo ay puno na ng alikabok, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng sipon at luha. Isang opisyal ng pulisya ang lumapit kay Mark. Hawak ang isang malamig at kumikinang na posas. Walang anumang emosyon sa mukha ng opisyal nang pilit niyang ipulupot ang mga braso ni Mark sa likuran nito. Dr. Mark, inaaresto ka namin sa kasong estafa, tax evasion, at paglabag sa Dangerous Drugs Act. Kabilang ka rin sa kasong kidnapping at illegal detention ng ginang na ito, matigas na pahayag ng opisyal habang idinidiin ang posas sa mga pulso ni Mark. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila musika sa aking pandinig. Isang musika ng hustisya. Hindi totoo yan! Maria! Maria, tulungan mo ako! Asawa mo ako! Humarap sa akin si Mark, lumuluhod habang hawak ng dalawang pulis. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng desperasyon. Gagawin ko lahat, Maria. Luluhod ako sa harap ng nanay mo araw-araw. Magsisilbi ako sa inyo. Huwag mo lang akong hayaang mabulok sa kulungan. Ang lisensya ko, Maria. Ang buhay ko. Tinitigan ko siya ng malamig. Walang awa, walang pagmamahal. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero. Wala na ang asawa mo, Mark. Pinatay ninyo siya? Mariin kong sagot. Ibinaling ko ang aking paningin sa mga paramedics na karga-karga ang aking ina sa isang stretcher upang dalhin sa naghihintay na ambulansya. Sumunod ako sa kanila, hindi na nilingon pa ang nagmamakaawang si Mark o ang naghihingalong si Doña Carmen na ngayon ay inaalalayan na rin ng mga autoridad papunta sa isa pang ambulansya na may kasamang bantay na pulis. Habang nakasakay kami sa ambulansya patungo sa pinakamagandang ospital sa syudad, hawak ko ng mahigpit ang kamay ng aking ina. Tiningnan ko ang kanyang payapa ngunit pagod na mukha, ang dami niyang isinakripisyo. Ang dami niyang tiniis na pang-aapi mula sa pamilyang inakala kong magiging pangalawang tahanan ko. Ipinangako ko sa sarili ko habang hinahalikan ang kanyang nanginginig na kamay, simula sa araw na ito, walang sino man ang pwedeng manakit sa kanya. Ibubuhos ko ang buong yaman ng aking ama upang mabigyan siya ng buhay na parang isang reyna. Kinabukasan, naging laman ng lahat ng balita, dyaryo at social media ang nangyari. Mula sa malawak na glass window ng aking penthouse sa Makati, pinapanood ko ang isang news report sa malaking telebisyon.
Ang mukha ni Mark na nakaposas, nakayuko at pinagkakaguluhan ng mga reporter sa labas ng presinto ay paulit-ulit na ipinapalabas. Sikat na cosmetic surgeon huli sa illegal na droga at panloloko at mayamang ginang bumaril sa harap ng mga pulis. Ang kanilang mga pangalan ay tuluyan ng nabahiran ng putik. Ang kanilang mga kaibigan sa mataas na lipunan na dati ay pumupuri sa kanila ay mabilis na naglabas ng mga pahayag ng pagkadismaya at pagtalikod. Bumagsak ang kanilang imperyo sa loob lamang ng 24 na oras. Nakaramdam ako ng isang malalim na ginhawa. Ang hustisya ay hindi lamang isang konsepto, isa itong malamig na katotohanang iginawad sa mga taong nag-akalang sila ay Diyos. Habang humihigop ako ng mainit na kape at pinagmamasdan ang tahimik na pagbangon ng araw sa syudad, tumunog ang aking telepono. Isang hindi rehistradong numero ang lumabas sa screen. Bahagyang kumunot ang aking noo. Tahimik at maingat ko itong sinagot. Hello? Maria! Maria, parang awa mo na, wag mong ibaba ang linya. Isang umiiyak at nanginginig na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang dulo. Mabilis at halos hindi makahinga, si Elena. Ang babaeng kasiping ni Mark, ang babaeng nakipagsabwatan upang wasakin ang aking pamilya. Ang lakas din naman ng loob mong tumawag sa akin matapos ng lahat, malamig kong tugon, handa na sanang putulin ng tawag. Teka lang, Maria. Nakikiusap ako. Hinahabol ako ng mga taong pinagkakautangan ni Mark sa kasino. Mga sindikato sila, Maria, at gusto nilang kunin ang buhay ko kapalit ng mga utang ng asawa mo dahil ako ang naging garantor niya sa ilang papeles. Hagulgol ni Elena, ang takot sa kanyang boses ay tila nanunuot sa aking mga buto. Papatayin nila ako, pero may hawak ako, Maria. May hawak akong impormasyon na hindi mo alam. Isang lihim tungkol sa yumaong ama mo, tungkol sa totoong dahilan kung bakit siya namatay 3 taon na ang nakakalipas. Ibibigay ko sa iyo ang ebidensya, iligtas mo lang ang buhay ko. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang bawat salitang binitawan ni Elena sa kabilang linya ay tila mga malamig na patalim na unti-unting ibinabaon sa aking dibdib. Ang aking ama, si Don Roberto. Ang lalaking nagturo sa akin ng kababaang loob, ang haligi ng aming tahanan na namatay dahil sa inakala naming atake sa puso, 3 taon na ang nakakalipas. Paanong magkakaroon ng lihim ang kanyang pagkamatay? At paanong nasangkot dito ang lalaking minsang tinawag kong asawa? Ano ang sinasabi mo, Elena? Mariin at nagbabanta kong tanong. Ang hawak ko sa aking telepono ay humigpit hanggang sa namuti ang aking mga buko. Huwag mo akong subukang lokohin. Baka nakakalimutan mong kaya kong gawing mas malala ang impyernong pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ako nagsisinungaling, Maria. Nagmamakaawa ako. Humahagulgol na sagot ni Elena. Ang boses niya ay basag na basag dahil sa matinding takot. Nasa akin ang kopya ng totoong medical records ng ama mo. Nakita ko ito sa isang nakatagong folder sa lumang laptop ni Mark. Gusto niya itong sunugin noon pero lihim ko itong kinopya para may hawak ako laban sa kanya kung sakaling iwan niya ako. Maria, hindi aksidente ang pagkamatay ng ama mo at hindi aksidente ang pagkakakilala ninyo ni Mark. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang aking mga tuhod ay tila naging halaya at kinailangan kong humawak sa makapal na salamin ng bintana upang hindi ako matumba. Ang mga alaala ng nakaraan ay mabilis na nag-flash sa aking isipan. Ang pagkikita namin ni Mark sa isang maliit na kapehan sa labas ng ospital kung saan na-confine si Itay, ang kanyang matatamis na ngiti, ang kanyang kunwaring pag-aalala. Inakala ko na ipinadala siya ng Diyos upang maging sandalan ko sa mga panahong nagluluksa ako. Nasaan ka? Ang boses ko ay naging isang malamig na bulong na walang kahit anong bakas ng awa. Ibinigay sa akin ni Elena ang isang address, isang inabandonang pabrika sa dulong bahagi ng Valenzuela. Bago niya ibaba ang tawag, muli siyang nagmakaawa na iligtas ko siya sa mga sindikatong tumutugis sa kanya. Pinatay ko ang telepono at napapikit ng mariin. Ang puot na akala ko ay naibuhos ko na kahapon ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang nag-aapoy na galit. Isa itong malamig at nakakamatay na yelo. Tinawagan ko agad si Attorney Reyes at ang Head of Security. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon nang walang anumang emosyon.
Sa loob lamang ng 20 minuto, lulan na muli ako ng bulletproof na SUV patungo sa lugar na sinabi ni Elena, kasunod ang 2 sasakyan ng aking mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ang madilim na kalsada patungo sa pabrika ay tila isang mahabang paglalakbay pababa sa impyerno. Nang makarating kami, iniutos ko sa aking mga tauhan na pumalibot sa labas at magtago sa dilim. Gusto kong harapin si Elena ng mag-isa. Gusto kong makita sa kanyang mga mata kung nagsasabi siya ng totoo. Pagpasok ko sa kalawanging pintuan ng pabrika, ang amoy ng lumang langis at nabubulok na kahoy ay sumalubong sa akin. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, sa ilalim ng nag-iisang pundidong ilaw, nakita ko si Elena. Nakalupasay siya sa maruming sahig. Ang kanyang mamahaling damit ay sira-sira at puno ng putik. Ang kanyang mukha ay may mga pasa at ang kanyang buhok ay magulo. Ang babaeng palaging nagmamalaki sa kanyang kagandahan ay mukha na ngayong isang kaawa-awang pulubi. Nang marinig niya ang aking mga hakbang, mabilis siyang nag-angat ng tingin at gumapang palapit sa aking mga paa. "Maria! Dumating ka!" "Salamat, salamat!" Umiiyak niyang sabi. Pilit na inaabot ang laylayan ng aking pantalon, ngunit mabilis akong umiwas. "Nasaan ang ebidensya?" Matigas kong utos. Wala akong oras para sa kanyang drama. Nanginginig na dumukot si Elena sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na itim na flash drive. Inilapag niya ito sa sahig, tila natatakot na hawakan ko ang kanyang kamay. "Nandyan ang lahat, Maria," humihikbing paliwanag niya. 3 taon na ang nakakalipas. Noong resident doctor pa lang si Mark sa ospital na pinagdalhan sa ama mo, nalaman niya ang totoong pagkatao ng pasyente niya. Nakita niya ang mga dokumento. Nalaman niyang may isa itong anak na babae na nagpapanggap na mahirap, Maria. Hinaluan ni Mark ng ibang kemikal ang IV fluid ng ama mo upang magmukhang inatake siya sa puso. Isang matinding kirot ang sumaksak sa aking utak. Napahawak ako sa aking dibdib habang pinipigilan ang isang malakas na sigaw ng pighati. Pinatay niya ang ama ko, ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagsilbihan ko bilang asawa ay ang mismong halimaw na kumitil sa buhay ng aking itay. Pagkatapos mamatay ng ama mo, sinadya niyang lapitan ka, patuloy ni Elena, ang boses niya ay halos paus na, pinlano niya ang inyong kasal. Ang akala niya, kapag naging asawa mo siya, mapapasa kanya agad ang yaman mo. Pero nalaman niyang naka-freeze ang lahat ng ari-arian dahil sa kondisyon ng testamento na kailangan mong kusang i-claim ang mana mo, kaya galit na galit siya. Kaya kanya trinatong parang hayop sa loob ng 3 taon. Ginawa niya iyon dahil frustrated siya na hindi niya makuha ang pera mo at naghihintay na lang siya ng pagkakataon na pilitin kang pumirma sa mga peking dokumento na maglilipat ng kapangyarihan sa kanya. Bawat salita ay parang asido na bumubuhos sa aking kaluluwa. Ang buong buhay ko kasama si Mark ay isang malaking kasinungalingan, isang madilim at nakakadiring entablado kung saan ako ang naging pinakatangang bida. Ang mga matatamis niyang salita, ang mga pangako sa harap ng altar. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang malamig na kalkulasyon upang pagnakawan ako. Kinuha ko ang flash drive mula sa sahig. Ang bigat ng katotohanan ay tila dudurog sa aking mga buto, ngunit hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. "Ibinigay ko na sa iyo ang lahat, Maria. Ngayon tulungan mo ako. Ibigay mo sa akin ang pera para makatakas ako sa bansa. Hinahanap na ako ng mga tauhan ni Boss Ringo." Pagmamakaawa ni Elena, muling idinikit ang kanyang mukha sa maruming sahig. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidiri. "Tinulungan mo siyang pagtakpan ng katotohanan. Nilandi mo ang mamamatay tao na sumira sa buhay ko. At ngayon, inaasahan mong ililigtas kita?" Bago pa man makasagot si Elena, isang malakas na tunog ng mga gulong na nagskid sa labas ang bumasag sa katahimikan. Napuno ng nakakabulag na liwanag mula sa mga headlight ng 3 malalaking itim na van ang loob ng pabrika. Kasunod nito ay ang mabilis na pagbagsak ng malaking bakal na pinto. Napabulyaw si Elena sa sobrang takot at mabilis na nagtago sa likod ng isang kalawanging makina. Mula sa mga van, nagsilabasan ang mahigit 20 matitipunong lalaki na may mga hawak na baseball bat, tubo at maiikling baril. Ang mga mukha nila ay puno ng peklat at walang anumang bakas ng awa. Sila ang sindikatong nagpapautang sa mga kasino. Ang mga taong hindi marunong tumanggap ng salitang hindi.
Naglakad papalapit ang kanilang pinuno, isang lalaking may malaking peklat na tumatawid mula sa kanyang noo pababa sa kanyang kanang pisngi. Si Boss Ringo, nakangisi siya habang humihit-hit ng makapal na tabako. Aba, malalim at magaspang ang kanyang boses na umalingaw-ngaw sa buong pabrika. Tingnan mo nga naman kung sinong nahuli natin bukod sa tumatakas na ibon. Ang sikat na bilyonaryang asawa ng ating paboritong sugarol na si Dr. Mark. Hindi ako gumalaw o nagpakita ng takot. Ang kamay ko ay tahimik na dumula sa aking bulsa upang pindutin ang hidden panic button na nakakonekta sa aking security team sa labas. Wala akong utang sa inyo, malamig kong sagot, nakatayo ng tuwid habang pinagmamasdan silang palibutan ako. Kung hinahanap ninyo si Mark, pumunta kayo sa presinto. At kung si Elena ang pakay ninyo, kunin ninyo siya at umalis na kayo sa paningin ko. Tumawa ng malakas si Boss Ringo. Ibinuga niya ang makapal na usok ng tabako sa aking direksyon. Matalino, pero mukhang hindi mo alam ang balita, senyorita. Tumawag sa akin ang asawa mo mula sa holding cell niya kaninang hapon. Sabi niya, may utang siyang 50 milyones sa akin. At dahil naka-freeze na ang mga account niya at wala na siyang klinika, ibinigay niya ang pangalan mo bilang collateral. Nanlaki ang aking mga mata, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagkamangha sa kawalang hiyaan ni Mark. Kahit nakakulong na siya, ginagawa pa rin niyang kalasag ang pangalan ko upang iligtas ang sarili niya. Hindi ko babayaran ang utang ng isang kriminal, matigas kong pahayag. Maling sagot. Nawala ang ngisi sa mukha ni Boss Ringo. Sumenya siya sa kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, narinig ko ang pagkasa ng mahigit 10 baril na sabay-sabay na itinutok sa akin. Dahan-dahang lumapit si Boss Ringo at inilapat ang malamig na dulo ng kanyang baril sa aking noo. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. 50 milyones, Maria, o isusunod kita sa hukay ng pinakamamahal mong ama. Ano ang pipiliin mo? Naramdaman ko ang lamig ng bakal ng baril na nakadikit sa aking noo. Ang dulo nito ay nagiiwan ng isang mabigat at nakapangingilabot na pakiramdam, tila isang pangakong anumang sandali ay puputulin nito ang hininga ko. Sa harap ko, ang mukha ni Boss Ringo ay nakangiwi sa isang malademonyong ngiti. Hinihintay ang pagbagsak ng aking mga luha. Hinihintay ang aking pagmamakaawa. Sanay siya sa mga taong lumuluhod at umiiyak sa kanyang harapan. Sanay siyang naghahari sa pamamagitan ng takot. Ngunit hindi ako lumuha. Wala ni isang hibla ng panginginig sa aking katawan. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata, isang tingin na walang anumang bahid ng pagkatalo. Masyado kang nagtitiwala sa baril na hawak mo, malamig at kalmado kong sagot, ang aking boses ay hindi man lang nanginig. At masyado kang nagtiwala sa salita ng isang asawang walang ibang ginawa, kundi manloko ng kapwa. Kumunot ang noo ni Boss Ringo. Ang kanyang ngisi ay unti-unting napalitan ng pagtataka at kalaunan ay pagdududa. Ibababa na sana niya ang gatilyo upang ipakitang hindi siya nagbibiro. Ngunit bago pa man gumalaw ang kanyang daliri, isang malakas na pagsabog ang bumasag sa lahat ng salamin ng pabrika. Namatay ang nag-iisang pundidong ilaw. Binalot kami ng isang napakadilim at nakabibinging katahimikan sa loob ng isang hati ng segundo. At sa susunod na iglap, ang buong pabrika ay napuno ng matatalim na pulang ilaw mula sa mga laser ng mga riple. Bago pa man makapagpaputok si Boss Ringo, isang matipunong braso ang mabilis na humila sa akin palikod, kasabay ng malakas na pagbagsak ni Boss Ringo sa sahig. Isang propesyonal na sipa mula sa pinuno ng aking security team ang nagpatalsik sa baril na hawak ng sindikato. Umalingaw-ngaw ang mga daing at pagbagsak ng mga katawan sa iba't ibang sulok ng madilim na pabrika. Ang mga tauhan ni Boss Ringo na kanina ay mayayabang at nag-aakalang hawak nila ang sitwasyon ay mabilis na na-neutralize ng mga piling tauhan ng aking ama na gumagamit ng night vision goggles. Walang kahit isang putok ng baril ang pinakawalan. Pawang malalakas na suntok, sipa at disarm tactics ang ginamit upang mapabagsak ang lahat ng armadong lalaki sa loob lamang ng 20 segundo. Nang muling bumuhay ang ilaw mula sa mga emergency flashlight ng aking mga tauhan, isang bagong eksena ang tumambad. Ang mahigit 20 tauhan ng sindikato, kabilang na si Boss Ringo, ay pawang nakadapa na sa malamig at maruming semento.
Ang kanilang mga braso ay nakapulupot sa likod at tinututukan ng mga matataas na kalibre ng baril ng aking mga gwardya. Inayos ko ang aking damit at dahan-dahang naglakad palapit kay Boss Ringo na pilit na idinidiin sa sahig ng dalawang matipunong gwardya. Ang kanyang mukha ay dumudugo at puno ng alikabok. "Sino ka ba talaga?" Umuungol na tanong ni Boss Ringo. Bakas ang tinding gulat at takot sa kanyang mga mata habang nakatingala sa akin. "Ako ang anak ni Don Roberto." Matigas kong pahayag, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang imperyo ng aking ama ay hindi itinayo upang maging biktima ng mga mumurahing kriminal na tulad ninyo. Kung akala mong mababayaran ko ang utang ni Mark gamit ang pananakot, nagkamali ka ng taong kinalaban. Ipapasa ko kayo sa mga autoridad at sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan nang walang sinumang makakapagpiyansa sa inyo. Tinalikuran ko siya. Naririnig ko na ang mga papalapit na sirena ng mga pulis na tinawagan ni Attorney Reyes bago pa man kami makarating dito. Hinarap ko si Elena. Nakasiksik pa rin siya sa sulok ng isang kalawanging makina. Nanginginig, umiiyak at yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nilapitan ko siya. Ibinaba ko ang aking paningin sa babaeng umangkin, sa lalaking minsan kong pinaglaanan ng aking buong buhay. Kinuha ko ang itim na flash drive na nahulog sa sahig kanina. Ito ang ebidensya ng pinakamadilim na kasalanan ni Mark. Ito ang susi upang mabigyan ko ng tunay na katarungan ang pagkamatay ng aking ama. "Maria, parang awa mo na, isama mo ako. Ilayo mo ako rito." Humihikbing pakiusap ni Elena, sinusubukang abutin ang aking sapatos. "Ibinigay ko na sa iyo ang katotohanan. Ibinigay ko na ang alas mo laban kay Mark. Tulungan mo ako." Tinitigan ko siya ng walang kahit anong emosyon. Walang awa, ngunit wala ring galit. Isang purong kawalang pakialam. "Niligtas kita mula sa kamay ni Boss Ringo." Malamig kong sagot. "Pero hindi kita ililigtas mula sa batas at sa sarili mong konsensya. Nakipagsabuatan ka sa isang mamamatay tao. Alam mo ang ginawa niya sa ama ko, ngunit pinili mong manahimik dahil sa pera at karangyaan. Haharapin mo ang mga pulis, Elena, at haharapin mo ang lahat ng kaso bilang isang kasabwat. Iyan ang kabayaran ng kasakiman mo." Tinalikuran ko siya. Ang kanyang mga iyak at pagmamakaawa ay tuluyan ng nalunod sa ingay ng mga pumapasok na pulis sa loob ng pabrika. Naglakad ako palabas, patungo sa naghihintay na SUV, hawak ng mahigpit ang flash drive sa aking dibdib. Ang hanging sumalubong sa akin ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, nakahinga ako ng maluwag. 3 araw ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagkakadakip sa sindikato ni Boss Ringo at ang pagkakasangkot ni Dr. Mark at ng kanyang nurse na si Elena ay yumanig sa buong bansa. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Ang pinakamalaking pasabog ay hindi pa nangyayari. Suot ang isang formal na itim na suit. Naglakad ako sa mahaba at madilim na pasilyo ng maximum security prison. Ang amoy ng kalawang, pawis at kawalan ng pag-asa ay nanunuot sa bawat sulok ng lugar na ito. Sa dulo ng pasilyo, sa isang maliit na kwartong gawa sa makapal na salamin at bakal, naghihintay ang lalaking sumira sa buhay ko. Pagpasok ko, nakita ko si Mark. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng mga preso. Ang kanyang dating maayos at makintab na buhok ay magulo at mahaba na. Ang kanyang balat ay namumutla at ang ilalim ng kanyang mga mata ay nangingitim. Nang makita niya ako, biglang umaliwalas ang kanyang muka. Tila nakakita siya ng anghel na sasalba sa kanya mula sa impyerno. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa salamin na naghihiwalay sa amin. Kinuha niya ang telepono na nakakabit sa pader. Kinuha ko rin ang telepono sa aking banda upang marinig siya. "Maria! Dumating ka!" Umiiyak na sabi ni Mark. Ang boses niya ay nanginginig sa labis na desperasyon at pag-asa. "Alam kong hindi mo ako matitiis. Alam kong mahal mo pa rin ako. Maria, parang awa mo na. Piyansahan mo ako. Ipapapatay ako ng mga tauhan ni Boss Ringo rito sa loob. Hindi ko kakayanin dito, Maria. Magbabago na ako, ipinapangako ko. Luluhod ako sa inay mo. Pagsisilbihan ko kayo habang buhay. Ilabas mo lang ako rito." Tinitigan ko siya.
Pinagmasdan ko ang bawat detalye ng kanyang mukha, ang mukhang dati ay pinangarap kong makasama hanggang sa pagtanda. Ngayon, wala akong makita kundi isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang duwag na lalaki. Dahan-dahan kong binuksan ang maliit na itim na bag na dala ko. Kinuha ko ang isang makapal na folder at idinikit ang unang pahina nito sa salamin upang mabasa niya. Unti-unting nawala ang ngiti at pag-asa sa mukha ni Mark. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nilalaman ng dokumento. Isa itong kopya ng opisyal na autopsy report at ang patunay ng pagkakadiskubre sa lason na inihalo sa dextrose ng aking ama 3 taon na ang nakakalipas. Kasunod nito ay ang sinumpaang salaysay ni Elena na nakadetalye kung paano at bakit niya ginawa iyon. Nasaan mo nakuha iyan? Nauutal na tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay tila isang basag na baso. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa telepono ay nanginig ng husto. Galing sa babaeng ipinagpalit mo sa akin, malamig kong sagot. Akala mo ba talaga, Mark, na ang mga kaso mong estafa, illegal drugs at pagkakautang sa sindikato ang pinakamabigat na parusang haharapin mo? Iyan pa lamang ang simula. Dinala ko ang mga dokumentong ito sa NBI kahapon. Muling bubuksan ang kaso ng pagkamatay ng aking ama at sa pagkakataong ito, haharapin mo ang kasong murder. Napabagsak ang mga tuhod ni Mark sa sahig, ngunit nanatili siyang nakahawak sa telepono, umiiyak na parang isang batang inagawan ng buhay. Hindi ko sinasadya, Maria. Ginawa ko lang iyon dahil kailangan ko ng pera. Dahil baon na ako sa utang, nabulag ako. Patawarin mo ako, Maria. Huwag mong ituloy ang kaso habang buhay akong mabubulok sa kulungan. Iyan eksakto ang gusto kong mangyari, matigas at walang emosyon kong sagot. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Gusto kong mabulok ka sa loob ng rehas na ito habang buhay. Gusto kong araw-araw mong pagsisihan ang pagpatay mo sa ama ko, ang pang-aabuso mo sa akin at ang pananakit mo sa aking ina. Pinatay mo ang lahat ng kabutihan sa puso ko, Mark. At ngayon, haharapin mo ang impyernong ikaw mismo ang gumawa. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ko na pinakinggan ang mga susunod pa niyang sasabihin. Tinalikuran ko siya habang nagwawala siya at hinahampas ang makapal na salamin, pilit na tinatawag ang pangalan ko. Naglakad ako palayo at sa bawat hakbang ko palabas ng bilangguan, pakiramdam ko ay nahuhulog ang mga mabibigat na tanikala na matagal nang nakagapos sa aking pagkatao. Malaya na ako. Nakamit na ng ama ko ang katarungan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang simoy ng hangin sa mataas na balkonahe ng aking penthouse ay nagdadala ng kapayapaan. Pinagmamasdan ko ang malawak na syudad ng Makati mula sa itaas, walang anumang bahid ng lungkot o panghihinayang. Sa loob ng penthouse, naririnig ko ang mahinang pagtawa ng aking inay habang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga bagong nurse at tagapag-alaga. Nakabawi na siya mula sa trauma. Ang kanyang kalusugan ay bumuti at ang kanyang mga ngiti ay dalisay at puno ng kaligayahan. Kahit na nakatira na kami sa isang palasyo at nabibili ang lahat ng gusto niya, nanatili siyang simple at mabait. Ipinagmamalaki ko na ako ang naging anak niya. Naitatag ko na rin ang Don Roberto Foundation, isang malaking organisasyon na nagbibigay ng libreng legal at psychological na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa loob ng kanilang mga tahanan. Ginamit ko ang buong yaman ng pamilya upang siguraduhing walang babae ang makakaranas ng impyernong pinagdaanan ko sa kamay ng mga walang hiyang asawa at biyenan. Si Doña Carmen ay patuloy na nagpapagaling sa isang secure na pasilidad ng gobyerno, nag-aantay na mailipat sa ordinaryong kulungan matapos mapatunayang nagkasala sa kasong attempted murder at illegal possession of firearms. Bali-balita na nawala na siya sa sariling katinuan, palaging tinatawag ang pangalan ng kanyang anak habang nakatitig sa blangkong pader. Si Mark naman ay nahatulan na ng reclusion perpetua habang buhay na pagkabilanggo ng walang parol para sa pagpatay sa aking ama. Ang kanilang mga pangalan ay tuluyan ng nabura sa lipunan. Bumukas ang pinto ng balkonahe at pumasok si Attorney Reyes. Maayos at formal pa rin ang kanyang tindig. Ngumiti siya sa akin at yumuko ng bahagya. Magandang umaga, Senyorita Maria. Napakaganda ng araw ngayon.
Ang inyong foundation ay nakatanggap na naman ng libu-libong sulat ng pasasalamat mula sa mga kababaihang natulungan ninyo. Panimula niya habang naglalakad palapit sa akin. Salamat, attorney. Lahat ng ito ay dahil din sa walang sawang tulong ninyo. Nakangiti kong sagot, nakatingin pa rin sa malawak na syudad. Pakiramdam ko ay tuluyan na tayong nakabangon. Nakapagpahinga na rin ng tuluyan ang kaluluwa ni Itay. Ngunit hindi agad sumagot si Attorney Reyes. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Huminga siya ng malalim, tila may isang napakabigat na pabigat na nakadagan sa kanyang balikat. Kinuha niya mula sa loob ng kanyang coat ang isang luma at kulay gintong susi, kasama ang isang selyadong sobre na medyo naninilaw na dahil sa kalumaan. Sana nga po ay tapos na ang lahat, senyorita, seryosong sabi ni Attorney Reyes. Iniabot sa akin ang susi at ang sobre. Ngunit kaninang umaga, habang inaayos namin ang isa pang lumang safety deposit box ni Don Roberto sa pinakamatandang bangko sa Binondo na ngayon lamang nabuksan matapos ang 3 taon, natagpuan ko ito. Isang sulat na ginawa ng inyong ama isang araw bago siya pinatay ni Mark. Kumunot ang aking noo, hinuha ko ang sobre at tinitigan ang pamilyar na sulat kamay ng aking ama. Ang puso ko ay muling bumilis ang tibok. Ano ang ibig sabihin nito, attorney? Tanong ko. Nakakaramdam ng isang kaba na matagal ko nang inakalang ibinaon ko na. Sa sulat na iyan, binanggit ng inyong ama na alam niyang may nagtatangkang pumatay sa kanya. Ngunit ayon sa kanya, si Mark ay isa lamang bayarang utusan. Paliwanag ni Attorney Reyes, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkabahala. May ibang tao. Isang mas makapangyarihang tao mula sa nakaraan ng inyong pamilya ang tunay na nag-utos kay Mark upang lasunin ang inyong ama at sadyang paglapitin kayo upang agawin ang kumpanya. Tinitigan ko ang saradong sobre sa aking mga kamay. Ang simoy ng hangin na kanina ay nagdadala ng kapayapaan ay biglang naging malamig at nagbabanta. Ang imperyo pala ng aking ama ay may mga anino pang hindi tuluyang nasisinagan ng liwanag. Dahan-dahan kong pinunit ang gilid ng sobre upang buksan ito. Sino ang tunay na nagmamando sa likod ng lahat ng paghihirap na naranasan ko?